Marasyadang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiservisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Good morning, thank you. Radyo 630 Balita. Ngayon po ay Friday. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, partner. Happy Hearts Day. February 14, 2025. Narito ang ikalawang bugso ng ating mga balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Dating Pangulong Duterte, muling inakusahan si Pangulong Marcos Jr. ng paggamit ng illegal na droga. Magandang track record ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. Mga kandidato ng administrasyon nanligaw ng mga botante. Vice President Sara Duterte inendorso ang mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Malacanang hindi makikialam sa investigasyon ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. NBI Director Jaime Santiago itinangging hinaharas ng ahensya ang Vice Presidente. Umano'y rigodon sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. itinanggi ng palasyo. Sa lalawigan, lalaking nagbantang ipakakalat ang mga malalaswang video nila ng dating live-in partner arestado sa Tarlac. At sa balitang sports, Choco Mucho Flying Titans tinalo ang Next-led Chameleons para makuha ang ikalimang sunod na panalo sa PVL All-Filipino Conference. Maupay nga aga, magandang madaling araw mga kaserbisyo. Kami po ang inyong mga kasama ngayong Hearts Day. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez. Ako naman po si Steve Ras sa detalye ng mga balita. Unahin po natin ang lagay ng panahon. Sa lagay ng panahon, tatlong weather system ang magdadala ng ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Valentine's Day. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Batanes at Babuyan Islands dahil sa shear line. Umiiral naman ang easterly sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon na magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro sa 23.8 degrees Celsius hanggang 30.9 degrees Celsius. Sisikat ang araw mamayang 6:21 ng umaga at lulubog alas 6 ng gabi. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang kampanya ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City. Sa kanyang talumpati, muling ibinida ng Pangulo ang malinis sa track record ng mga manok ng administrasyon para sa senatorial race sa Mayo. Hinikayat ng Pangulo ang mga Ilonggo na pumili ng kanilang iboboto na gagabay sa bansa patungo sa kaunlaran sa hinaharap. Hindi anya na dapat bumalik ang mga Pilipino sa panahon na ibinibenta ang bansa bilang sugalan ng mga dayuhan at dumadanak ang dugo ng mga inosenteng sibilyan. Hinikayat din ng Pangulo ang mga Ilonggo na huwag ibase sa popularidad at kayamanan ang pagpili ng iboboto. Nanligaw ang mga botante sa Iloilo ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang Iloilo ang ikasampung vote-rich province sa bansa na may higit 1.6 milyong botante. Susunod ang mga kampanya ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Davao del Norte na baluarte ng mga Duterte. Radyo 630 Balita. Muling inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Sa proclamation rally ng mga kandidato ng PDP laban sa San Juan kagabi, sinabi ng dating Pangulo na gumagamit ng heroin ang Pangulo na posible anyang hindi na gumagalaw
kapag umabot sa edad na 80. Pinatigos si Duterte ang Administrasyong Marcos na bigo raw tubarin ang mga ipinangako sa publiko at kabiguan din na ibaba ang presyo ng pagkain, partikular na yung bigas. Umalma ang ilang kandidato sa pagkasenador ng PDP laban sa mga patutsada ni Pangulong Marcos Jr. sa kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Ilocos Norte noong Martes. Sinabi ni Senador Ronald De La Rosa na handa raw siyang madumihan ng dugo ang kanyang mga kamay para maprotektahan ang mga Pilipino. Pinuweltahan naman ni Attorney Vic Rodriguez ang Pangulo sa naging pahayag nito at nangakong lalabanan ang korupsyon kung mananalo sa Mayo. Naglatag din ng kani-kanilang plataforma ang iba pang kandidato ng PDP laban. Nagbigay ng mensahe si Vice President Sara Duterte na nag-endorso sa mga kandidato sa pagkasenador ng PDP laban. Radyo 630 Balita. Higit 27 milyong balota na gagamitin sa halalan sa Mayo ang naimprenta ng COMELEC. Sa panayam ng programang Johnson Ikwento Mo, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na posibleng matapos sa March 19 ang pag-iimprenta ng mga balota. Halos 2 milyong balota anya ang naiimprenta kada araw matapos madagdagan ang ginagamit nilang printing machine. Kasama naman anya sa itinakdang deadline sa April 14 ang pagberipika at muling pag-imprenta ng mga depektibong balota. Puspusan rin ang ginagawang pagberipika sa mga naimprentang balota. Karagdagang 200 verifiers ang kinontrata ng COMELEC para magsagawa ng mano-manong verification sa mga balota na gagamitin sa halalan. Radyo 630 Balita. Umataras na rin sa halalan 2025 ang senatorial candidate na si Doc Willie Ong. Ayon kay Ong, mas tutuunan niya ng pansin ang kanyang kalusugan. Matatandang ibinalita ni Ong na meron siyang cancer noong September 2024. Tumakbo rin si Ong sa vice presidential race noong halalan 2022 pero hindi pinalad. Tiniyak naman ng doktor na patuloy ang pagtulong niya sa mga Pilipino sa abot ng makakaya. Radyo 630 Balita. Ikinakasang isang kilos protesta para igiit sa Senado na simulan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni Senate President Francis Escudero na sa Hulyo o pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos Jr., posibleng masimula ng paglilitis sa Vice-Presidente. Ayon kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, magsasama-sama ang mga naghain ng 3 impeachment complaints para ipanawagan sa mga senador na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Duterte. Para sa mayorya sa Kamara, nirerespeto nila ang desisyon at jurisdiksyon ng Senado kaugnay ng impeachment trial pero umaasa silang makikinig ang mga senador sa panawagan ng publiko. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader Manila Congressman Ernesto Junicio Jr., posibleng ipresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ang resulta ng investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ng first couple at ni House Speaker Martin Romualdez. Radyo 630 Balita. Alas 5:13 ng madaling araw, Malacanang dumistansya sa reklamong inihain ng NBI sa DOJ. Laban kay Vice President Sara Duterte, nagbabalita. Nagsaserbisyo sa Malacanang si Christian Yosores. Christian, good morning. Hindi maikialam ang Malacanang sa reklamong inihain ng NBI sa Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos ang reklamo ng grave threat at inciting to sedition si Duterte dahil sa pahayag na ipapapatay niya sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag may masamang mangyari sa kanya. Sa isang ambush interview, sinabi ni Bersamin na batid nila ang impormasyon na isinampang kaso ng NBI pero hahayaan nilang tumakbo ang sariling proseso nito. Ayon kay Bersamin, may buong otonomiya ang DOJ sa pag-iimbestiga lalo na sa isang kasong krimen. Wala rin anyang kapangyarihan ang palasyo na magbigay ng kahit anong direksyon o kautusan kaugnay ng reklamo. Sinagot naman ni Bersamin ang tila pagkabig ni Duterte sa kanyang pahayag. Ayon sa Executive Secretary, nasa kamay na ng mga investigador ang pagberipika sa pahayag at mangangailangang dumaan sa isang proseso para malaman ang buong katotohanan. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yosores. Radyo 630 Balita. Itinanggi ng National Bureau of Investigation ang akusasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hinaharas ng ahensya ang Vice Presidente.
Ito'y matapos irekomenda ng NBI sa Department of Justice na kasuhan si VP Duterte ng inciting to sedition at grave threats kaugnay sa pagbabanta umano sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na walang sino man ang nakakahigit. Inirekomendaan niya nila na kasuhan si VP Duterte dahil sa nagawa nitong krimen at walang kinalaman ang kanyang posisyon. Naniniwala naman si DOJ spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano na pagkakataon ito para linisin ni VP Duterte ang kanyang pangalan. Karapatan anya ng Vice Presidente na maghain ng counter affidavit sakaling umabot sa preliminary investigation ng reklamo ng NBI at gamitin ang pagkakataon para depensahan ang sarili. Radyo 630 Balita. Walang ipinangako ang Armed Forces of the Philippines na alisin ang Typhoon missiles ng Amerika na nasa bansa ngayon para gamitin sa military exercises. Ito matapos sabihin ng Chinese Foreign Ministry na hindi umano sumusunod ang Pilipinas sa kasunduang alisin sa bansa ang mga Typhoon missiles pagkatapos ng military exercises. Ayon sa AFP, mananatili sa bansa ang Typhoon missiles na dahil tuloy-tuloy ang pagsasanay ng mga sundalong Pinoy kung paano ito gagamitin at para malaman ang kabuuang kapasidad ng nasabing armas. Samantala, hinikayat naman ng Pilipinas ang South Korea na sumali na rin sa alyansa kasama ng Amerika, Japan at Australia. Ito para mapalakas pa ang kakayahan pagdating sa seguridad lalo na sa Indo-Pacific region. Radyo 630 Balita. Namataan ng Armed Forces of the Philippines ang ilang barko at chopper ng People's Liberation Army Navy habang isinasagawa ang ikapitong multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Ayon kay Colonel Circes Trinidad, AFP Public Affairs Chief, kabilang dito ang 3 barko ng PLA Navy, isang helicopter at oceanographic surveillance ship ng mga Chinese. Hindi aniya ng himasok ang mga barko at chopper ng China habang isinagawa ang joint patrol ng mga magkakaalyadong Pilipinas, Amerika at Canada. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ipinapakita ng MMCA ang pagkakaisa ng mga magkakaalyadong bansa para sa malaya at ligtas na Indo-Pacific region. Samantala, binatikos naman ng Southern Theater Command ng Chinese military ang joint patrol ng Pilipinas, Amerika at Canada. Inakusahan ng Chinese military ang Pilipinas ng umano'y cover-up sa pagbaliwala sa maritime rights ng China, gayon din sa katatagan ng South China Sea sa pamamagitan ng military provocation at media hype. Radyo 630 Balita. Sa ibang balita naman, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Transportation si Vivencio Dizon simula February 21. Bababa na sa pwesto si outgoing Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa kanyang kalusugan. Sa harap nito, inatasan na si Dizon na simulan na ang transition sa kagawaran. Nagsilbi si Dizon bilang Presidential Advisor on Flagship Programs and Projects at President, pati CEO ng Bases Conversion o Conversion Development Authority. Radyo 630 Balita. Tinawag ng Malacanang na espekulasyon ng mga ugong na rigodon sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi sasabihin ng pamahalaan na may reorganization hanggat hindi pa ito nangyayari. Nagsimula ang mga ugong matapos magtalaga ang Pangulo ng bagong Transportation Secretary kapalit ni Secretary Jaime Bautista. Itinanggi naman ni Bersamin na pinag-resign ng Pangulo si Bautista. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga serbisyo, it's 5:19 ng madaling araw. Happy Friday, happy Valentine's Day, it's payday, happy Friday. Lahat na happy ngayon. Oo. Ikaw pa, mukhang happy ka ngayon. Saan bang lakad mo mamaya? Wala. Diretso uwi mamaya. Bakit? Yung outfitan mo parang ready ka na sa Valentine's Day. Hindi. Papahinga. Papahinga. Okay, good morning po sa ating mga serbisyo na nakikinig po sa Radyo 630 at 630 kHz AM band sa inyong mga radyo. Siyempre po sa ating mga serbisyong nakatutok sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Good morning! Ito mga partner, maagang nagpapa-attendance check si Gemma Nasito. Meron din mga bumabate from Parañaque City. Sa Jeddah, Saudi Arabia at si Tita Maria Dulce Orate, nakita ko nagko-comment na kanina.
At si Louie Basco at si Tita Nona Damian. Good morning kay Louie Basco nga, no, na araw-araw nga po nanonood. At syempre po kay Al Olalia, magandang umaga. Diyan po sa ating mga serbisyo sa Pasig City, sa Taguig City, sa Caloocan City, sa Metro Manila. At syempre po sa ating mga serbisyo nakatutok sa mga probinsya, diyan po sa bahagi ng Bicol. Good morning po. At syempre po diyan po sa Visayas, sa Tacloban City at Catbalogan City, maupay nga aga. Good Meron morning. din humahabol partner from Kalumpit, Bulacan at Occidental Mindoro. Yan, good morning mga serbisyo. Sa ating po mga lola at lolo na magde-date mamaya. Good morning. Abangan po sa aming pagbabalik. Lola na nagpapalakad umano ng drug den sa Camarines Norte, arestado. Truck at tricycle nagsalpukan sa Dipolog City, 3 ang patay. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Hatid namin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon. Iyan tayo! Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Mga haka-haka tungkol sa mga isyu ng bayan. Antemano, bibigyang linaw. Ano naman po ang komento dun sa sinasabi naman ng ilan na lumalabas na mga issues? Kumpirmadong mga kasagutan. Antemano, ibabalita. Hihingi lang po kami ng update. Ano na po ang pinakahuling utos sa atin? Balita Antemano kasama si Robert Mano tuwing Sabado alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga natatanging ulat at pahayag. Malalaking story ang pumutok. Inaasahan natin na sunod-sunod na naman po yan. Dito mo mapakikinggan. Inaabangan talaga natin kung ano yung magiging resulta nitong mga binubuong alyansa. Isang seryosong bagay pero talagang napakahalaga po. Sagot sa mga isyu ng bayan. Dito mo malalaman kung anong ganap. Kasama sina Christian Yusores at Victoria Tulan. Alas 6 ng umaga, Sabado at Linggo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tiyak na mag-iinit ang umaga mo kapag nakatuto ka sa mga balitang tatapatin ang mga isyu ng bayan. Haharapin ang lahat ng usapin at sisiyasatin ang mga sagot sa tanong ng Pilipino. Kasama sina Peter Musgi at Rica Lazo sa Balita Pata, Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ikaw rin pwedeng magtagumpay sa trabaho, sa negosyo, sa buhay. Kakayanin mo. Matuto kung paano sa Aprubia. Kasama si Danny Buenafe. Tuwing Linggo, alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat sa lahat ng kaserbisyo nating natuto tungkol sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan at nakisaya sa ating Radyo 630, Puntahan ng Bayan sa Barangay 201, Pasay City. Abangan po ninyo ang susunod na lugar na aming bibisitahin ngayong Pebrero. Magkita-kita ulit tayo, mga kaserbisyo! Mga awiting magpapakalma sa inyong mga gabi at magbabalik tanaw sa inyong nakaraan. Iwanan ang inyong pagod at sabayan ang saliw ng mga musikang hatid sa inyo ng Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan mula Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Hataw ang saya sa hating gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Wala nang gabing malamig kapag sumunod sa tips ni Coach V. Vanessa Antonio sa Love Connect. Alas 10 ng gabi, masasayang alaala ng nakalipas ang ating babalikan sa Remember Your Music. Martes hanggang Sabado, alas 12 ng madaling araw, kasama si Kuya Dan Capucion. At tuwing Linggo, tips at usapang pangrelasyon at mag-asawa ang tututukan sa Private Talks. Kasama sina Aimee Estereja at Dr. Lulu Marquez. Alas 12 ng madaling araw. Kumpleto ang hating gabi mo kapag kasama mo ang Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo sa Istreta. Para sa mamamayan. Sa Istreta. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rastyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. 5:25 ng madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Dating Pangulong Duterte, muling inakusahan si Pangulong Marcos Jr. ng paggamit ng illegal na droga. Magandang track record ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. Mga kandidato ng administrasyon nanligaw ng mga botante. Vice President Sara Duterte inendorso ang mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Malacanang, hindi makikialam sa investigasyon ng DOJ kay Vice President Sara Duterte. NBI Director Jaime Santiago itinangging hinaharas ng ahensya ang Vice Presidente. At umano'y rigodon sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. itinanggi ng palasyo. Sa oras po natin 5:26 na madaling araw, tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Ratsadahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Ratsada ng Radyo 630 Balita. Ratsada. Probinsya. Halos 900 loose firearms na kumpiska ng Davao Regional Police sa loob ng halos 5 buwan. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Ernel Tokmo. Ernel. Iprinisenta ng Davao Regional Police ang 881 na loose firearms na kanilang nakumpiska mula noong September 24 sa pag-upo ng hepe na si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. 261 nito ay nakumpiska at diniposito ng mga gun owners ngayong umiiral ang COMELEC gun ban mula noong January 12. Ilan sa mga armas ay isinuko at ibinigay rin ng mga gun owners sa pamamagitan ng Oplan Katok dahil hindi na na-renew ang mga armas. May ilan namang na-recover mula sa buy-bust, search warrant, police operations at police responses sa iba't ibang panig ng rehiyon. Bukod sa mga ordinaryong individual, pagmamay-ari rin ng ilang high-profile at dating miyembro ng New People's Army ang ilang armas. Target ng rehiyon na makamit ang zero election-related incidents ngayong umiinit na ang politika dahil sa 2025 midterm elections. Kaserbisyo mo sa Davao, Hernel Tokmo para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat si Ernel Tokmo. Radyo 630 Balita. Mandato 2025. 20 naaresto sa paglabag sa election gun ban sa Northern Mindanao mula noong Enero a 12. Kabilang sa mga ito ang 3 uniform personnel at isang security guard. Ayon kay Police Major Joan Navarro, Public Information Office Chief ng Police Regional Office 10, 28 baril, gayon din ang mga bala ang nakumpiska ng mga pulis. Resultaan niya ng mahigpit na pagpapatupad ng gun ban at checkpoint, ang pagkakasabat sa mga baril at pag-aresto sa mga suspect. Radyo 630 Balita. Alas 5:28, patay ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem sa Mabalacat, Pampanga. Sakay ng kotse ang biktima kasamang anak na sinundo sa paaralan ng dukutan o ng digitan ng mga sospek at pinagbabaril sa Dow Access Road. Ayon sa Pampanga Police, namukhaan ng anak ng biktima ang isa sa mga sospek at patuloy ang investigasyon sa krimen. Radyo 630 Balita. Sa Zamboanga del Norte, patay ang mag-ama at isa pa nilang kamag-anak sa salpukan ng tricycle at truck sa barangay Cogon sa Dipolog City. Ayon sa Dipolog City Police, namatay habang ginagamot sa ospital ang tricycle driver na si Ronnie Merafuentes, kanyang anak at pamangkin na parehong grade 3 students. Critical naman ang kalagayan sa pagamutan ng isa pang batang pamangkin ni Merafuentes. Sa investigasyon, ihahatid sana ni Merafuentes sa paaralan ng 3 batang biktima
nang salpukin sila ng kasalubong na truck na may kargang mga motorsiklo. Sumuko at hawak ng Dipolog City Police ang driver ng truck na si Rolly John Balalahilhe. Radyo 630 Balita. Alas 5:30 sa Rizal, patay ang isang motorcycle rider at 2 ang sugatan ng araruhin ng humaharurot na truck ang 2 motorsiklo sa barangay San Isidro sa bayan ng Angono. Namatay habang ginagamot sa ospital ang 61 anyos na si Eduardo Manyalak habang sugatan ang isa pang rider at angkas nito. Sa investigasyon, nawala ng preno ang truck na minamaneho ng Randy Dacuya at binangga ang 2 motorsiklo. Nakakulong na si Dacuya habang inihahanda ang kasong kakaharapin nito. Radyo 630 Balita. Patay ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa kotse sa General Trias, Cavite. Lumalabas na napalihis ng linya ang motorsiklo kaya sumalpok sa kasalubong na kotse sa Arnaldo Highway. Naisugod pa sa hospital ang driver pero idineklarang dead on arrival. Nagkaareglo naman ang mga kaanak ng rider at ang driver ng kotse. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbebenta ng ninakaw ng motorsiklo sa online market sa Santiago City, Isabela. Nagbabalita ng serbisyo si Harris Julio. Harris! Ayon sa Santiago City Police, nawala ang motorsiklo sa barangay Bugalyon proper sa katabing bayan ng Ramon. Nakita na lang ng may-ari na ibinibenta ang motorsiklo sa online market na agad naman niyang inireport sa pulis. Nagsagawa ng entrapment operation kung saan nabawi ang motorsiklo na ibinenta sa halagang 15,000 piso. Arestado ang lalaking nagbenta ng nakaw na motorsiklo. Nasampahan na siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law of 2016. Kaserbisyo mo sa Isabela, Harris Julio para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Harris Julio. Radyo 630 Balita. Sa Tarlac, inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang lalaki na nagbantang ipakakalat ang mga malalaswang video ng kanyang dating live-in partner. Ayon sa PNP ACG, hindi matanggap ng suspect ang pakikipaghiwalay ng biktima noong Enero, kaya't nagbanta na ipakakalat ang mga malalaswang video. Binantaan din umano ng suspect ang buhay ng dating karelasyon ng biktima. Nanlaban pa ang suspect sa mga pulis na umaresto sa kanya. Sasampahan ng suspect sa mga kasong grave coercion, robbery with intimidation of persons, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children, Anti-Photo and Video Voyeurism Act at Cybercrime Prevention Law. Radyo 630 Balita. Ratsada! Probinsya! Isa ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa bayan ng Argao sa Cebu. Nagbabalita sa serbisyo si Annie Perez. Annie! Natunto ng otoridad sa bayan ng Argao ang isang alias Archie sa barangay Mabasa. Siya ay may standing warrant of arrest sa pagbibenta ng iligal na droga. Ayon sa pulisya, nang matunugan ni alias Archie na paparating ang mga pulis, nagpaputok ito ng kanyang baril at nagtangkang tumakas. Nagkaroon ng barilan at habulan. Nasugatan ang kasama ng suspect na isang 16 na taong gulang na lalaki. Habang nahuli naman nila si Archie, nasa kustodiya na ngayon ng Department of Social Welfare ang binatilyo at nagpapagaling sa ospital. Samantala, bukod sa naunang kaso ng illegal na droga laban sa suspect, madadagdagan ang kanyang reklamo ng paglabag ng illegal possession of firearms at ng COMELEC gun ban. Idadagdag din ang kanyang pagbitbit ng hinihinalang shabu na may halagang 353,000 pesos. Nakumpiska naman ang isang KG-9 na submachine gun, kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Kaserbisyo mo sa Cebu, Annie Perez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Annie Perez. Radyo 630 Balita. Sa Camarines Sur, patay ang 38 anyos na mangingisda matapos pagtatagain ng kanyang kamag-anak na dating barangay Kagawad sa bayan ng Siruma. Dead on arrival sa ospital ang biktima, bunsod ng mga taga na inabot nito sa iba't ibang bahagi ng katawan habang pinaghahanap ang nakatakas na suspect. Sa investigasyon, nasa harap ng kanilang bahay ang biktima ng lapitan at komprontahin ng salarina. Dito na binunot ng suspect ang bitbit na itak at pinagtataga ang mangingisda.
Tumakas ang suspect sakay ng bangka patungo sa bayan ng Tinambak. Radyo 630 Balita. Ratsada! Ratsada! Probinsya! Lola na nagpapalakad umano ng drug den sa Camarines Norte, abay naaresto. Nagbabalita sa serbisyo ang ating punong maestrado si Jonathan Maestrado. Jonathan! 4 na high-value target sa illegal na droga ang arestado sa buy-bust operation ng PIDEA at lokal na pulisya sa loob ng drug den sa Daet, Camarines Norte. Naabutan ng mga otoridad sa lugar ang 69 anyos na lola na siya umanong tagapangalaga ng drug den. Huli rin ang 21 anyos na lalaki na nagsisilbi umano nitong alalay sa pagbebenta ng droga. Ang dalawa pang lalaki na inaresto, edad 19 at 24, ay bumisita sa lugar para umiskor. Halos 13 gramo ng shabu ang nakumpiska na aabot sa 50,000 pesos ang halaga. Kinasuhan na ang mga sospek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Radyo 630 Balita. Sa Cavite, patay ang 55 anyos na lalaki nang matrap sa nasunog nilang bahay sa barangay Pasong Kawayan sa General Trias City, Cavite. Sunog na sunog nang ma-recover ang bangkay ni Nestor Ledesma. Hindi umano nakalabas ng bahay si Ledesma dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Tumagal ng higit 1 oras bago na-recover ng mga bumbero ang sunog na bangkay ng biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng apoy. Radyo 630 Balita. Oras po natin mga serbisyo, napakabilis po ng oras. It's 5:36 na po in the morning. Good morning po. Happy Hearts Day po sa aking nanay, si Lorraine Raz, at sa aking lola, si Linda Raz. Happy Hearts Day po. Good morning! Eto partner, may bumabate. Good morning daw from Rosario, Pasig. At meron din from Basco, Batanes. Yun, dyan po sa Northern Samar, sa Lamas Navas. Magandang umaga po. At syempre po, dyan po sa ating mga serbisyo sa Tuna Capital, Jensen. At syempre po dyan sa ating mga serbisyo sa Binyan, Laguna. Magandang umaga po ulit sa ating mga serbisyo dyan po sa Mabalacat City sa Pampanga, sa Basco, Batanes. Good morning. Happy Valentine's din kay Ritz Martinez. Kanina? Ritz Martinez, sabi niya bumabati siya. Akala ko kay ano eh. Alas 5:37 na po ng madaling araw. Abangan po sa aming pagbabalik. Kasong acts of lasciviousness na isinampa ng aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractor ng GMA7, ibinasura ng korte. At wanted na South Korea na aresto ng Bureau of Immigration. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Kapangyarihan ay nagmumula sa bayan, ito po ang Mandato sa Senado. Masakit ang tiyan ko. Gusto ko magpaliwanag. Parang bigla ako kinabahan. As you know, I'm formal and serious person. Ang paghanda ng boses. Gusto kong tumangkad. Parang walang katapusan yung kaba dito. Extra service. Digital kwentuhan sa mga nag-a-apply na maging senador. May mga katanungan ka bang legal? Dahil hindi mo alam yung batas, hindi mo alam na dapat meron ito. Kailangan talaga ng pansin. Ilapit mo na yan dito sa Hello Attorney. Ipadala lang ang inyong tanong, mensahe at concern sa Viber. 09192783,000. At sasagutin natin dito yan mula Lunes hanggang Biyernes. 1:00 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Siksik ang 6 a.m. mo sa talakayang makabuluhan. Tama ba yung pinagkakagastusan natin? Yun kasi po yung issue. No? Huwag natin ilihis. Oo. Na kesyo na politika, na kesyo na Ay, wag walang ganon. Na may halong kakulitan.
mas na binibining maganda. Ako yun. Dapat lumangon na kayo, baby. Gising! Gigisingin kang masaya tuwing umaga kapag nakatutok sa Gising Pilipinas. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Simula alas 6 ng umaga at nagbabalik ng alas 7:30. Dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Nakatutok sa bawat anggulo ng usapan. Matagal-tagal na kayo nagmamatsyag, nagbabantay. Ano ba nangyayari? Matatalas na diskusyon. Dito mo lang mapakikinggan. Wala pong paglilinaw. Ano pong pakay nila at sila po'y nag-umiikot sa himpapawid. Lahat bubusisihin. Walang palalampasin. Ang matinik na tambalan ng Isyu Zero at Isyu Sera. Karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issues Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Dito lang mapapanood sa Teleradyo Serbisyo at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Sa Mayo 2025, muling pipili ang bayan ng mga pinunong magsusulong ng pagbabago para sa bawat Pilipino. Kasama ang buong puwersa ng Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sabay-sabay nating himayin ang proseso sa pagboto at kilatisin ang plataporma ng mga kandidato. Sa pangunguna ng mga pinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Katuwang ang mga kaserbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan, bantaya, alamin dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Ito ang Mandato 2025 Special Coverage. Deserve mo talagang magkaroon ng panalong diskarte. Inspirasyon at gabay nyo sa pagmamanage ng inyong kaperahan para tayo ay umahon. Marami tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kaperahan. Kasama sina May Valle Siniza Siyempre dapat panalo ang diskarte mo sa buhay para umahon ka. at Salve Doplito. Lagi naman tayo may pinagdadaanan sa buhay from time to time. Okay lang yan. Kaya tutok na tuwing linggo, 9:30 a.m. sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mga rasyanang mga balita. Steve Brass para sa Radyo 630 Balita. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Walang mintis ang pagsiserbisyo, tuloy-tuloy ang pagbabalita kasama ang inyong kaserbisyo, Robert Mano at Steve Brass sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. 5:42 ng madaling araw. Tuloy-tuloy pong balitaan sa Radyo 630 Balita. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang mga bayan ng Aborlan at Nara sa Palawan dahil sa pinsala ng malawakang pag-ulan at baha bunsod ng shearline. Sa panayam ng programang Kabayan, sinabi ni Palawan PDRMO Head Jerry Alili na 4 sa 23 bayan ng probinsya ang apektado ng shearline. Sa huling tala, 61 bahay ang napinsala kung saan 9 ang tuluyang nasira habang 52 ang bahagyang napinsala. Mahigit 500 individual pa niya ang nasa evacuation center pero inaasang magsisibalikan na rin sa kanilang mga bahay dahil bumubuti na ang lagay ng panahon sa probinsya. Unang nagdeklara ng state of calamity ang Puerto Princesa City dahil sa epekto ng pag-ulan at pagbaha. 5 ang patay sa lungsod matapos anurin ng isang pampasaherong van sa kasagsagan ng pag-ulan at pagbaha. Radyo 630 Balita. Higit 11,000 dating foreign POGO workers ang nananatili pa rin sa bansa kahit ipinagbawal na ni Pangulong Marcos Jr. ang operasyon ng mga POGO. Sinabi ni Bureau of Immigration Chief Legal Officer Arvin Santos sa Senate Committee on Games and Amusements na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga nagtatagong foreigner. Higit 22,000 ng dating foreign o POGO foreign workers ang nakalabas ng bansa matapos ang bana. Aminado naman ng PAGCOR na ilang POGO ang patuloy sa kanilang guerrilla operations at patuloy ang kanilang ginagawang operasyon para maikandado ang mga ito at mapanagot sa batas ang mga responsable sa mga iligal na POGO. Nabisto rin ng PAGCOR ang halos 300 illegal websites, kabilang ang isabong at online casino games na konektado sa mga ito pero 126 na anila ang napasara. Radyo 630 Balita.
Samantala, binigyan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng panibagong 8 buwan na deadline para tuluyang masawata ang illegal offshore gaming at scamming sa Pilipinas, sangkot ang mga dayuhan. Sa panayam ng programang Johnson Ikwento Mo, sinabi ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio na sa kabila ng iniutos na ban sa pogo ni Pangulong Marcos Jr. noong December 31, maraming dayuhan pa rin na nahuhuling sangkot sa naturang illegal na aktibidad. Kadalasan na ginagawa sa condominium units o apartment complex sa mga pribadong subdivision ang illegal na operasyon ng mga pogo. Radyo 630 Balita. Nasagip ng National Bureau of Investigation ang 2 Pinay na na-recruit para maging drug mules sa Malaysia. Sa investigasyon, inalok ang mga biktima ng $5,000 para magdala ng bagahe papuntang Hong Kong. Natuklasan pang isang Pinoy na may koneksyon sa West African Drug Syndicate ang kumontrata sa mga babae. Agad namang inalerto ng NBI ang Malaysian authorities kaya naaresto ang babaeng Africa na mag-aabot sana ng bagahe na may 2 kilo ng cocaine. Nag-ugat ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang lalaking drug mule noong Enero. Radyo 630 Balita. Alas 5:45 sa Ispala, nareso ang lalaking South Korean habang nagpapa-extend ng tourist visa sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros sa Maynila. Nadiskubre ng mga immigration officer na nasa blacklist at watchlist ang dayuhan dahil sa fraud-related cases. Lumalabas na nanloko ang suspect para mga pagnakaw ng 15 million Korean won mula sa isang bank account. Pinoproseso na ang kanyang deportasyon. Radyo 630 Balita. Ibinasura ng Pasay City Metropolitan Trial Court Branch 46 ang 2 kasong acts of lasciviousness na isinampa ng aktor na si Sandro Mulak laban sa 2 GMA independent contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Sa mosyon na kinatigan ng korte, iginiit ni na Cruz at Nones na may nakabinbin din silang kasong rape through sexual assault sa Pasay City RTC Branch 114. Katwiran ng 2, dapat na isama na ang kasong acts of lasciviousness sa kasong ito na isinampa ni Mulak. Ito'y dahil iisang insidente lang ang tinutukoy na nangyari noong July 21, 2024. Sa desisyon ng korte, sinabing overkill ang ginawa ng prosekusyon na maghain ng magkahiwalay na kaso. Radyo 630 Balita. Hindi na sasampa ng reklamo ang driver ng MPV na nakabangga sa isang lalaki sa Antipolo City sa Rizal. Voluntaryong sumukong driver at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Paliwanag ang driver, ignakala niyang truck ang nakasagi sa kanyang side mirror kaya hindi na niya napinansin. Napansin na lamang niyang nakasagasan na pala siya nang tumatawid nang makita ang insidente sa social media. Radyo 630 Balita. Kaserbisyo Balita Live Report. Higit 2 milyong halaga ng marijuana nasabat sa Kalinga. Nagbabalita at nagseserbisyo si Trisha Lindo. Trisha, good morning. Good morning, Pam at Steve. Sa ikinasang joint entrapment operation ng PIDEA nasamsam sa Tabuk City, Kalinga ang nasa 19,000 na gramo ng illegal na droga. Sumambad sa mga otoridad ang hinihinalang marijuana na nakabalot pa sa cling wrap at tinatayang nasa higit 2.2 million pesos ang halaga. Samantala, pinaghahanap pa ang lalaking suspect na maharap niyan sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaserbisyo mo, Trisha Lindo, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Trisha Lindo. Radyo 630 Balita. Konstruksyon ng Lingunan Southbound Entry Point ng NLEX sisimulan na. Nagbabalita nagsaserbisyo si Gabgon, Gabriel Gonzalez. Gab! Sinimulan ng gawin ang bagong Lingunan Southbound Entry Point ng NLEX sa Barangay Lingunan, Valenzuela City. Ayon kay Metro Pacific Tollways Corporation President and COO Aray Perez na may ibsan ng gagawing entry point ang trapiko sa Lawang Bato, Punturin, Maysan, Paso de Blas at sa mismong East Service Road. Inaasahang matatapos sa Abril ang bagong Lingunan Southbound Entry Point na magsisilbing alternatibong entry point sa North Luzon Expressway. Kaserbisyo mo sa lungsod ng Valenzuela, Gabriel Gonzalez, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabgon, Gabriel Gonzalez. Kaserbisyo Balita Live Report. Higit 30 Indonesia na iligtas sa umano'y Pogo Dorm na pinapatakbo ng mga Chinese. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico?
Ipinasa agad ng Presidential Anti-Corruption Commission o PAOK sa tulong ng Southern Police District at Indonesian Embassy para ma-rescue ang 34 na Indonesian national sa Canlaon Tower, Baclaran, Pasay. Batay sa report ng isa sa mga biktimang na-rescue, isang pogo term umano ang kanilang tinitirhan sa gusali at sa pilitang tinitine ng kanilang 2 Chinese national na mga amo. Naaresto naman 2 Chinese na amo na sinasabing pogo dorm at dinala ang mga biktima at suspect sa PAOK Custodial Facility para sa kanilang immigration biometrics. Kaservisyo mo, Iko Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa 630. Maraming salamat, Nico Bagsik. Radyo 630 Balita. At sa amin pong pagbabalik, mga nagpaprotesta sa Germany, sinagasaan at halos 30 sugatan. At sa sports, 6-game winning streak ng Los Angeles Lakers, tinuldukan ng Utah Jazz. Yan! Ano pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo 630 Balita. Kape! Walang minti sa mga balita sa Radyo 630 Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Naglilingkod, nagmamahal, nakikinig, nananawagan. Radyo 630 para sa mamamayan, para sa pamilya, anumang pangangailangan. Hey, hey! Radyo 630 para sa mamamayan. Radyo 630, Radyo 630, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Ginalingan ang weekday gabi dito sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Tuloy ang paghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang paglilingkod. Ang TV Patrol. Alas 6:30. Kwentuhan at balitaang dito mo lang eksklusibong malalaman. Hatid sa'yo ni Johnson Ikwento Mo. Johnson, ikwento mo. Kasama si Johnson Manabat. Alas 8 ng gabi. Galing ng Pilipino. Tips sa pag-angat ng kabuhayan at showbiz chikahan. Hatid ng Showbiz Sideline. Alas 9 ng gabi. Kasama sina Awal Pass and Jaiho. Siksik ang saya ng gabi mo kapag dito nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Halika rito. Sasabihin namin sa iyo ang sikreto sa masaya, mainit, at masarap na pagsasama. Tips at usapang reproductive health. Tututukan kasama ang mga profesional sa Private Talks. Kasama sina Amy Estareja at Dr. Lulu Marquez. So, very important na yung oxytocin na yan can bond you with your partner. Han, masakit ulo ko ngayon eh. Mamaya, alam mo na, gamutin mo. May ganun. Private Talks. Tuwing linggo, alas 12 ng madaling araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mahahalagang kaalaman sa buhay. Praktikal na mga solusyon sa mga isyu sa tahanan. Hanapan natin ng kilos kung paano tayo aahon. At tips para maging balanse at magaan ang araw-araw. Ibabahagi ni Stargazer sa Feel Kita. Tumutok na tuwing Sabado, alas 8 ng gabi sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Iba't ibang pangangailangan, bibigyang pansin natin yan. Kasama ang mga ekspertong makakatulong sa inyong mga issue at saloobin. Dito, mabibigyang sagot yan. May handang magkonekta sa inyo. 45 Pilipino ang nakauwi mula po sa Lebanon. Nabigyan ng higit 200,000 individual ng trabaho. Dr. Luisa at Franco Reyes. Tuwing linggo, 1:30 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
Radyo sa Istreta, Radyo sa Istreta, ito ang himpilan para sa mamamayan. Radyo 630. Para sa mamamayan. Sa Istreta. Nakikinig, nagbabalita, naghahatid ng serbisyo publiko. Yan, si Robert Mano sa Radyo 630 Balita. Maghahatid ng mga rasyadang mga balita. Steve Ras para sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Balita sa ibang bansa. Sa labas ng bansa, pumayag na ang Hamas na magpakawala ng mga bihag na Israeli. Naunang tumanggi ang Hamas sa pagpapakawala ng mga bihag dahil sa sinabi nitong paglabag ng Israel sa ceasefire. Nagbanta si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mauulit ang gera kapag hindi pakakawalan ang mga bihag. Samantala, sugatan ng 28 individual matapos araruhin ng isang sasakyan ng grupo ng mga nagpoprotesta sa Germany. Agad namang naaresto ang driver ng sasakyan at naidala na sa ospital ang mga biktima para sa pagpapagamot. Inaalam ngayon kung may koneksyon ng suspect sa isang terrorist group. Radyo 630 Balita. Sports. Balita. Sa ating balitang sports, itinala ng Choco Mucho Flying Titans ang ikalimang sunod na panalo sa PBL Filipino Conference. Tinalo ng Flying Titans ang NLEX o Next-led Chameleon sa loob ng 5 set para iangat sa 7-3 ang kanilang win-loss record. Sa ikalawang laro, pinataob naman ng Signal HD Spikers ang Zeus Coffee Thunderbell sa loob ng 4 na set. Nanguna sa panalo ng HD Spikers ang rookie spiker na si Ishi Lalong Isip na umiscore ng 20 points. Tabla ngayon ng Flying Titans at HD Spikers sa third place ng team standings ng liga. Samantala sa NBA naman, pinutol ng Utah Jazz ang Los Angeles Lakers sa score na 131-119. Umiscore ng 21 points si Philem guard Jordan Clarkson sa panalo ng Jazz. Sa iba pang laro, nagtala ng 55 points si Jamal Murray sa panalo ng Denver Nuggets kontra Portland Trail Blazers 132-121. Alas 5:57 ng madaling araw. Narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo 630 Balita. Radyo 630 Balita. Headline. Dating Pangulong Duterte muling inakusahan si Pangulong Marcos Jr. ng paggamit ng iligal na droga. Magandang track record ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. Mga kandidato ng administrasyon nanligaw ng mga botante. Vice President Sara Duterte inendorso ang mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Malacanang, hindi makikialam sa investigasyon ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. NBI Director Jaime Santiago itinangging hinaharas ng ahensya ang Vice Presidente. Umano'y rigudon sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. itinanggi ng palasyo. Sa lalawigan, lalaking nagbantang ipakakalat ang mga malalaswang video nila ng dating live-in partner arestado sa Tarlac. At sa balitang sports, Choco Mucho Flying Titans tinalo ang Next-led Chameleons para makuha ang ikalimang sunod na panalo sa PBL All-Filipino Conference. Radyo 630 Balita. Alas 5:58 na po ng madaling araw. Happy Valentine's Day mga serbisyo. At yan na po ang Radyo 630 Balita ngayong Biyernes, February 14, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable, social media at I1TFC. Ako po si Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Happy Sweldo Day din today at naririnig tayo sa DWPM Radyo 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Robert Mano, ako po si Pamela Vasquez, handang magserbisyo sa inyo at susunod na partner, sina Alvin El Chico at Victoria Tulad sa Gising Pilipinas! Happy weekend! Happy Hearts Day mga kaserbisyo!